mini vlog. So, ayun na nga, maaga na naman ngang gumising ang bunso namin, pati nga rin ang ate Anaya, na para bang sila ang papasok. Nagluluto pa nga lang ako ng almusal ay gising na nga ang bunso namin. Buti na nga lang ay nakisama siya at hindi nga siya nagwawala. Nakatapos na nga kumain ng Ate Faith nung mga oras na yan at naliligo na nga siya. Nung hindi nga naubos ng Ate Faith ang pagkain niya, ibinigay na nga lang kay Ate Ana. Abat nanggugulo pa nga rin ang bunso namin. Hyper yarn. Abay ang aga nga magsigising ng mga batang ito ba? Habang naliligo nga ang Ate Faith niyan ay nakita ko nga ang bunso na nakakaramdam na nga ng antok. Kaya nga hinele ko na para nga mapatulog ko na. Nung nakatulog na nga ang bunso ay inasikaso ko na nga ang Ate Faith sa pagbibihis. Tinulungan ko na nga para mapabilis nga siya matapos. Dahil nga napakabagal kumilos ng batang ito. Habang inaasikaso ko nga ang Ate Faith niyan ay nalulula nga ako dahil nga kulang-kulang pa ako sa tulog. Dahil nga kagabi ay inobserbahan ko nga ulit ang bunso kung magwawala pa nga. Thanks God at hindi na nga siya nagwala. Nakatulog na nga rin siya ng mahimbing. Pero hindi pa rin nga ako nakampante at pagising-gising pa nga rin ako para nga hawakan siya kung iinit pa nga ang katawan niya. Abay, Lunes pa nga lang pero ang katawan nga ng Ate Faith ay lamyang-lamya na para bang pagod na pagod sa buhay. Pinanunood nga lang kami ng Ate Ana dyan. Halata nga sa mukha ng Ate Faith na wala nga siya sa mood. Abay, wala kang choice be. Ang tagal ko nga siyang sinusuklayan dyan dahil nga tinitignan ko pa nga rin ang ulo niya kung meron pang ang kuto. Dahil nga nung bakasyon ay marami nga siyang kuto. Buti na nga lang ngayon ay hindi na ganun kadami, pailan-ilan na lang ang nakukuha ko sa ulo niya. Palagi ko na nga rin siyang pinagkekeratin para nga malambot ang buhok niya at dumulas nga lang ang kuto. Todo smile pa nga siya dyan. Akala niya nga ay pinipicturean ko siya at sinabi ko nga binibidyohan ko siya. Ang Daddy Aldrin na nga lang ang naghatid sa Ate Faith dahil nga alam ng Daddy Aldrin na hindi na naman ako nakatulog ng ayos kagabi. Pag alis nga ng Ate Faith ay natulog nga ulit ako. Pagdating naman ng alas 8 ay nasikaso ko na nga yung dalawang alaga ko. Sinama ko nga rin itong bunso ko sa paghatid nga sa Ate Ana at Kuya Adam. Dahil nga wala akong mapag-iiwanan kaya isinama ko na nga siya. Pag uwi nga namin sa bahay ay pinanood ko na nga lang ng Cocomelon ang bunso. Para nga makalinis ako ng ayos at hindi siyang manggulo at mag-iiyak. Bala ko nga rin lagyan ulit ng linoleum ang sahig namin para nga maganda ulit tignan. Kaya lang pera lang talaga ang kulang. Baka may extra kayo dyan, penge ako. Binibilisan ko na nga rin ang pagkilos ko dyan dahil nga nagwawala na nga ang bunso at nag-iiyak na nga siya. Kaya nga pagtapos kong maglinis ay nagbanig lang ako sa sahig. Naglagay nga lang ako ng sapin para nga may mahihigaan siya sa lapag dahil nga malikot na siya. Inasikaso ko lang nga din ang pagkain niya at nagugutom na nga siya kaya siya nag-iiyak. Ilang beses na nga rin siya nalalaglag sa upuan dahil sa kalikutan niya kaya nga mas ginugusto kong magsapin sa sahig. Para nga hindi na siya mahulog at kahit magpagulong-gulong pa nga siya sa sahig. Maaga pa nga lang yan pero haggard na nga ang mukha ko dyan. Pagdating naman nga ng alas 12 ay sinundo ko na nga ang Ate Ana at Kuya Adam. Abay ang saya ng Ate Ana na para bang hindi siya nagwala kanina. Pauwi na nga kami at nagturo nga itong dalawa ng kwek-kwek. Yun lamang po for today's video. Maraming salamat sa panonood.